So madali po sa atin na pagdudahan yung kabutihan ng Diyos. Madali sa atin na kapag awit tayo, we can say God is good. We can say God is good all the time. Pero may mga panahon na we are struggling na sabihin na mabuti talaga ang Diyos. Madaling sabihin yung sinasabi ni David sa Psalm 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang kapag hindi kulang yung pambayad niyo sa kuryente, kapag pagka maayos yung kalusugan niyo, kapag wala kayo masyadong pinoproblema sa buhay. Madaling sabihin at awitin yung kabutihan ng Diyos kapag naranasan at naramdaman natin yung sinasabi sa verse 23. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pero ibang usapan na kapag wala ka ng pambayad sa kuryente. Kapag nagkasakit ka, tapos yung sakit mo pa ay cancer. O kapag nagkakagulo ang relasyon mo sa pamilya o sa ibang tao. So madali sa atin na pagdudahan yung kabutihan ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. Pero katulad nung napag-aralan natin last time, masabi pa rin natin na mabuti ang Diyos dahil sa mga panahon na yon ay sinasamahan tayo ng Diyos, inaakay tayo ng Diyos, inaalalayan tayo ng Diyos. At masabi natin tulad ni David sa verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. So, last time, napansin natin na nagkaroon ng shift dun sa scenario. Mula sa verses 1 to 3, may luntiang pastulan, tahimik na batisan, tamang daan. Tapos sa verse 4, napunta na siya sa madilim at nakakatakot na daan, yung libis ng lilim ng kamatayan or the valley of the shadow of death. Pero kahit na nagbago yung scenario, mapapansin natin na hindi nagbabago ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos para kay David. At masabi natin na hindi rin nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos para sa atin na mga na kay Kristo. And so we also discovered na mas lumalim pa nga yung experience ni David sa kabutihan ng Diyos na pinansin natin na nagkaroon ng shift of pronouns sa verses 1 to 3. Sa verses 1 to 3, tinutukoy niya yung Diyos na third person. He makes me lie down. He leads me. He restores my soul. He leads me. So parang may kinakausap siya na ibang tao and he's talking about God. Pero pagdating sa verse 4, ay nag-shift sa second person pronoun na hindi lang may kinakausap siya na ibang tao. Ang Diyos na mismo, si Yahweh na mismo, yung kinakausap niya. Sabi sa verse 4, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And then sa verse 5, na pag-aaralan natin, ganun pa rin. You prepare a table before me. You anoint my head with oil. So, makita natin na ano man yung sitwasyon ni David, ano man yung sitwasyon natin sa buhay, meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan. Lalo na sa mga panahon na kailangan natin ang Diyos. And so, nakita natin na merong mga shifts or changes sa mga metaphors or larawan na ginagamit ni David tungkol sa Diyos at tungkol sa relasyon niya sa Diyos. Sa verses 1 to 3, ang image dito ay ang Diyos ay siyang pastol at si David ay tupa na inaalagaan ng pastol. Pagdating sa verse 4, nandun pa rin yung shepherd-sheep na metaphor kasi merong tungkod, merong pamalo yung pastol. Pero nangingibabaw yung image ng si David na isang manlalakbay at ang Diyos ang kanyang companion or kasama o kaagapay sa paglalakbay. And then sa verses 5 to 6 na pag-aaralan po natin, merong another image na in-introduce dito, na yung Diyos ay host o siya yung may-ari ng bahay o yung punong abala na naghahanda para kay David na bisita ng Diyos. Sabi sa verse 5, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro, tiyak na ang kabutihan at kaawaan o tapat na pag-ibig ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon o sa bahay ni Yahweh magpakailanman. So, napansin niyo na
sa simula ng Psalm 23, nagsimula ito sa pangalan ni Yahweh. Si Yahweh ang aking pastol. Tapos, nagtapos yung Psalm 23, doon sa huling linya, nandun yung pangalan ni Yahweh, sa bahay ni Yahweh, magpakailanman. And sa gitna yung statement na ginagawa ng Diyos sa verse 3, yung lahat, ginagawa ng Diyos para sa atin yung ginagawa niya, ano sabi sa verse 3? Alang-alang sa kanyang pangalan. So, pangalan ng Diyos sa simula, pangalan ng Diyos sa dulo, pangalan ng Diyos sa gitna, na nag-aalerto sa atin ng katotohanan na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. When we say yung name Yahweh, siya yung Diyos na hindi nagbabago. Kung ano siya noon, siya pa rin ngayon at mananatili na siya kung ano siya dati. So kung pag-uusapan natin when we're talking about the goodness of God, bakit natin i-entertain sa isip natin? Bakit natin pagdududahan sa puso natin na nagbabago yung kabutihan ng Diyos? Na iba-iba man bawat isa sa atin ay iba-iba yung pinagdadaanan sa buhay. Meron sa inyo, medyo maayos yung buhay ninyo ngayon. Meron sa inyo na medyo magulo yung buhay ninyo. Pero when we take a look at Psalm 23, andun man yung ups and downs, andun man yung highs and lows, andun man yung kasaganaan o kahirapan, andun man yung kayamanan o kahirapan, makakasigurado tayo na paiba-iba man yung pinagdaraanan natin sa buhay, one thing remains constant at hindi nagbabago. Yun ay walang iba kundi si Yahweh. And so, para matulungan tayo na mag-reflect dun sa hindi nagbabagong kabutihan ng Diyos sa atin, para mas lumalim yung tiwala natin sa kabutihan ng Diyos at hindi dumating sa buhay natin na pinagdududahan natin kung mabuti ba talaga ang Diyos. Let's try to answer 3 questions based dito sa verses 5 to 6 na tungkol sa pagpaparanas ng Diyos ng kanyang kabutihan sa atin. Sa verse 5, sasagutin natin yung question na paano pinaparanas yun ng Diyos sa atin. And then sa verse 6, sasagutin natin yung dalawang question na tuwing kailan pinaparanas ng Diyos yung kabutihan sa atin at hanggang kailan ipaparanas yun ng Diyos sa atin. So, let's take a look first at verse 5 para sagutin yung first question. Paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa akin? O ano-ano yung ginagawa ng Diyos para sa akin? Para maranasan natin, maramdaman talaga natin yung kabutihan ng Diyos. Ito yung awit ni David. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. So tulad ng sabi ko kanina, like verse 4, yung verse 5, ang Diyos yung kausap niya dito. You prepare a table. You anoint my head with oil. So, inaawit dito ni David kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Hindi lang niya sinasabi na God is good. Sinasabi niya mismo sa Diyos, God, you are good. Hindi lang niya sinasabi na God, you are good. Sinasabi niya, God, you are good to me. Sa akin. So, very, very personal. And so, sa verse 5, mapapansin natin na yung mga actions na ginagawa doon, sino ang gumagawa? Ang Diyos o si David? Ang Diyos. Siya yung active, siya yung actor sa story. At si David ang receiver o beneficiary ng ginagawa ng Diyos. In one sense, sinasabi ni David na pinagsisilbihan siya ng Diyos. Ulitin ko pinagsisilbihan siya ng Diyos. And we feel uneasy kapag narinig natin na pinagsisilbihan tayo ng Diyos. Mas madali sa atin isipin na pinagsisilbihan natin ng Diyos o pinagsisilbihan natin yung ibang tao. And of course, kapag sinasabi natin na we are serving God, hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos na para bang meron siyang kailangan sa atin. God is self-sufficient. Walang kailangan ng Diyos sa atin. Kaya nga yung focus dito ay makita natin na ang Diyos ang nagsisilbi sa atin dahil tayo ang may kailangan sa Diyos. And di ba napakalaking comfort nito sa atin na malaman na mayroong Diyos na nagsisilbi sa atin? Hindi ba, why do we feel uncomfortable kapag sinabi na pinagsisilbihan tayo ng Diyos? Hindi ba ito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di ba ito yung pambihirang humility ng Diyos? Di ba sabi sa Mark 10:45? Na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang
maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, when we think about the greatness of God, hindi ba nakaka-mangha na isipin na itong dakilang Diyos ay pambihira yung kanyang humility, na ibinaba niya yung sarili niya, na siya yung naglilingkod sa atin, siya yung nagsisilbi sa atin. Sino ka? Sino tayo para pagsilbihan ng Diyos? So yung image na ginamit dito ni David ay yung Diyos na siyang host o yung punong abala na naghahanda ng pagkain para sa kanyang bisita. And alam natin, yung ganitong image na kung ikaw ay may-ari ng bahay, maghahanda ka kasi meron kang darating na kaibigan, na bisita, o kaya kasama mo sa church na pagsisilbihan. So it is, kapag pinaghahanda mo ng pagkain ang bisita mo, di ba, it's an act of goodness. Hindi ito katulad ng kakain ka sa restaurant. Siyempre, pagsisilbihan ka ng waiter doon, pagsisilbihan ka ng cook, ipagluluto ka ng masarap. Siyempre, kasi magbabayad ka for their service. So, hindi siya completely an act of goodness kasi you're paying for their service. Pero ito, wala namang binabayaran si David para pagsilbihan siya ng Diyos. So, it's an act of pure goodness sa part ng Diyos. So, paano pinaparanas ng Diyos yung kanyang kabutihan sa atin? Ano yung makita natin sa verse 5? So, meron mga blanks dyan sa handout ninyo. So, yung una, makikita natin yung kabutihan ng Diyos sa kanyang pag-aasikaso. So, yun yung blank doon, pag-aasikaso. Pag-aasikaso sa atin. Sabi ni David, ipinaghahanda mo ako ng hapag. You prepare a table before me. So, wala na dito yung picture ng shepherd tsaka sheep. Hindi mo naman pinaghahanda ng hapagkainan, yung tupa. So, ang picture na dito ay si David ay parang isang bisita na nasa bahay ng isang kaibigan. At yung kaibigan na yun ay walang iba kundi si Yahweh. Ang Diyos mismo ang nag-aasikaso sa kanya. So, kapag importanteng tao yung nag-imbita sa iyo, madali naman para sa ibang mga host na mayaman na asikasuhin ka kasi meron silang mga tauhan. Pwede silang mag-utos na, ikaw mamalengke, ikaw magluto, ikaw mag-ayos ng table. Para pagdating mo, nakahanda na yung lahat. Pero yung picture dito ay yung Diyos mismo ang naghahanda. Yung Diyos mismo ang nagagayak. Yung Diyos mismo ang naghahain sa kanya ng makakain. So yung salitang ipinaghahanda ay ginagamit ayon kay David Gibson, ginagamit sa Old Testament ng pagsasaayos ng mga bagay. So ibig sabihin, ang salitang ito ay nagde-describe ng exactness of care and attention to detail na mga marka ng mga mahuhusay na mga host or punong abala. Di ba? We are amazed kapag pagdating natin sa isang bahay na talagang handang-handa lahat at talagang pinagpaguran yung inihanda sa atin. And so, pero madali naman din mag-order ng pagkain sa Food Panda o kaya sa Grab, tapos dating na yung pagkain. Pero pag nalaman mo na yung may-ari mismo ng bahay ang nagluto para sa iyo, what would you feel? Diba? Siyempre nagkapasalamat din naman tayo kapag nag-order sa Grab or sa Food Panda kasi mas mahal din naman mag-order. Pero iba yung naramdaman natin. We feel so important na our host will spend so much time, so much energy for us. And so kapag sinabi ng host, and ito si Yahweh, kapag sinabi kay David na, okay, maupo ka, pagsisilbihan kita, at kapag sinabi ng Diyos sa atin yon, anak, maupo ka lang. Pagsisilbihan kita. Relax ka lang. And we receive that by faith. Pero syempre, meron ilan sa atin, nahihiya tayo kapag inaasikaso tayo ng mga VIP or yung mga importanteng tao. Minsan pa-humble pa tayo na, uy, nakakahiya naman. Naggayak ka pa. Nag-abala ka pa. Okay, iniisip natin agad kung paano tayo, nahihiya tayo kasi
Paano kaya ako makakaganti o kaya makakabawi? Di ba, minsan inisip natin, o kaya sabihin natin, sige, sa susunod babawi ako. Sa amin naman, ako naman yung taya. Pero if the Lord is offering to serve us, bakit natin sasabihin yun sa Diyos? Kapag sinabi niya na, maupo ka lang, relax ka lang, and we receive what is offering to us, di ba napakalaking kapahingahan and comfort yon, lalo na sa atin na napapagod sa paglilingkod sa ministry sa church. Na when we're so tired of serving other people, na napakalaking comfort sa atin na malaman na meron Diyos na inaasikaso tayo. And the Lord Himself is serving us. And sabi ni David Gibson, nakakamangha talaga na ang salmong ito ay inilalarawan ng Panginoon ng nagliliyab na halaman, referring yung burning bush, si Yahweh. Ang dakilang si ako nga, na walang kailangan mula sa kanino man o sa anuman, gamit ang wika ng isang punong abala na walang kapantay sa pagiging mapagbigay sa mga tunay na nangangailangan. Ang pinakadakilang punong abala mismo ang naghahanda ng pinakamagarbong handaan para sa pinakamaliit at pinakawalang kayang nilalang. Kahanga-hanga ring isipin na ang Panginoon ng langit ay ipinakikita rito na pinalalaganap ang kanyang pangalan sa buong mundo sa pamamagitan ng kagustuhang makilala siya bilang isang natatanging uri ng punong abala. He is the best of hosts. Isa ito sa mga aspeto ng pagpapakita niya ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon na gumagawa ng lahat. Ano sabi sa verse 3? Alang-alang sa kanyang pangalan. Na madalas nating hindi napapansin dahil mas iniisip natin ang kaluwalhatian ng Diyos bilang kaugnay ng kanyang lakas at pagliligtas kaysa sa kanyang personal na pag-aasikaso sa mga tinubos niya. Nasa likas na pagka-Diyos ng Diyos ang maglingkod sa atin kung paanong likas din sa Kanya ang iligtas tayo. Just try to picture yung image dito ng God serving us. Sa pangalawa, pinapakita ng Diyos yung Kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng pagpaparangal sa atin. So that's the second blank, pagpaparangal. So, pansinin mo na hindi lang siya ipinaghahanda ng Diyos. Ano sabi dito? Ginagawa niya ito sa harapan ng aking mga kaaway. Maaring wala pa sa atin naka-experience ng ganong klaseng scenario na kumakain ka, enjoy ka, tapos pinapanood ka ng mga kaaway mo. So, very, very unique yung image dito. Ang sabi ng iba, bulgar. Yung imahe na ginagamit dito. Pero nagpapakita nito na merong mga kaaway si David. Huwag natin isipin na, syempre hari siya, mayaman siya, masarap yung buhay niya. Marami siyang mga kaaway. Hindi madali ang buhay niya bilang isang hari. Diba? Sabi niya sa verse 4, lumalakad siya at kasama ito, yung mga kaaway niya sa nilalakaran niya na libis ng lilim ng kamatayan. So, ano ibig sabihin na ipinaghahanda siya ng Diyos ng hapag sa harapan ng kanyang mga kaaway? So, ibig sabihin, merong tagumpay. So, hindi ito ordinary meal. So, ito ay isang victory party. Okay, so, try to deepen yung sense ng image na yun. So, it is a victory party. Na yung mga kaaway ni David ay nakatingin lang. At sila ay mga talunan. Na kay David yung tagumpay. Nakatingin sila at nababalot ng kahihiyan. Na kay David yung karangalan. And so, aside from honor, ito din ay pagpapakita ng pabot ng Diyos. Bakit? Sino sa inyo ang kumakain kasama ng mga kaaway ninyo o yung mga taong masama ang loob ninyo? So, we usually eat with friends. Yung mga tao na ka-goods natin. So, nagpapakita ito ng favor ng Diyos kay David. Na, syempre, kung tayo ay tinuturing na kaaway ng Diyos, and of course, dahil sa kasalanan, tayo ay dating kaaway ng Diyos, and we do not deserve to eat with God sa isang hapagkainan. Pero tinanggap tayo ng Diyos. We are now seated at His table. So ito ay pambihirang kabutihan ng Diyos sa atin. At naging posible yon dahil kay Kristo na tinalo, kay Kristo na nagtagumpay laban sa ating mga kaaway. Laban sa dyablo,
laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Nang siya ay namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. And so, dahil tayo ay na kay Kristo, ito pa yung pangatlong ginagawa ng Diyos para ipakita yung kanyang kabutihan sa atin. Pagpapala. Pagpapala. And to be more precise, hindi lang basta pagpapala, kundi nag-uumapaw na pagpapala. Ito pa yung awit ni David. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. You anoint my head with oil, my cup overflows. So dumana tayo sa word na anoint. Kapag narinig natin yung word na anoint, huwag natin isipin na ito ay yung anointing oil na ginagamit sa kapag nagtatalaga ng isang pari o isang hari, na we use yung word na anoint na yun for Messiah or the anointed one. So yung word dito ay ibang salita. Ito ay tumutukoy sa oil or langis na ginagamit nila at ibinubuhos sa ulo to refresh. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Di ba? Napakasarap ng pakiramdam. Katulad ng sabi sa Psalm 45:7, ito yung langis ng kagalakan. Sa ibang kahulugan, pwede daw ang ibig sabihin din itong langis na ito ay, or yung anoint my head with oil, ay to grow fat o patabain. Di ba, kapag merong host na naghahanda ng napakarami, parang dalawa lang naman kayo, tatlo lang naman kayo doon, pero parang pang 20 yung inihahanda. Tapos sasabihin ng host sa'yo na sama-sama tayo sa pagtaba. Okay? So, yun yung sense ng word dito. Andun yung abundance. Andun yung display ng wealth and generosity ng host. Bakit wealth? Bakit magarbo? Kasi hindi ito ordinaryong langis. Pag sabing langis, huwag niyo lang isipin yung mantika na ginagamit niyo sa bahay. Think of perfume oil or think of essential oil na mahal ang bawat patak. So, like Psalm 133 verse 2, yun yung precious oil on the head. Na nagpapakita ito kung gaano ka-gracious at ka-generous yung host, yung Diyos mismo sa pagbubuhos ng kanyang kabutihan sa atin. Di ba kaya sinabi niya, you anoint my head with oil and then my cup overflows. Hindi lang niya sinasabi na binibigay niya kung ano yung kailangan mo para mabusog ka o kaya ay makainom ka, kundi nag-uumapaw, my cup overflows. Sobra-sobra, overwhelming. Kapag ang inihahanda sa iyo ng punong abala ay parang piyestang pambarangay. It is overwhelming. Goodness from God. And so, dito sa verse 5, nakita natin ay pinaranas ng Diyos kay David at sa atin, na mga anak kay Kristo, yung kanyang kabutihan sa pamagitan ng pag-aasikaso, pagpaparangal at pagpapala, nag-uumapaw na pagpapala sa atin. And try to recall, kung saan natin nakikita yung ganitong mga pictures sa story sa Scripture. Go back sa Exodus. Yung huling gabi, bago lumabas yung mga Israelita sa Ehipto, bago ipadala ng Diyos yung panghuling salot na papatay sa lahat ng mga panganay sa Egypt, hindi ba sinabi ng Diyos na magkatay sila ng tupa at litsunin yun, tapos pagsasalo-saluhan nila? Doon sila sa pagkainan nung gabi na yon. Buong pamilya nagsasalo-salo. Tapos yung dugo ng tupa na yon ay pinahid doon sa hamba ng pintuan. Para ano? Para pagdating ng anghel na papatay sa lahat ng panganay sa Ehipto, they will be saved. So hindi lang ito, basta nagsasalo-salo sila ng tupa. Ito ay pagkapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan sa kanila, sa pagliligtas sa kanila, para hindi mapatay yung kanilang mga panganay na lalaki. Tapos nakaalis na sila sa Egypt. Naglalakbay na sila sa disyerto, papunta sa Promised Land. Pero ang dali sa kanila, katulad din natin, na pagdudahan yung kabutihan ng Diyos. Sabi sa Psalm 78:19, ito yung pagdududa sa puso nila, makapaghahanda ba ang Diyos ng hapag sa ilang? Can God spread a table in the wilderness? Hindi ba pinapakita ng Diyos sa kanila na pinapakain sila araw-araw? Binubuhos ng Diyos yung mga pagkain at inumin sa kanila? Of course, lahat ng ito ay looking forward sa pagdating ng Panginoong Yesus na siya mismo yung naggayak para sa mga disciples niya
ng huling hapunan, ng araw na bago siya ipako sa krus. Ano sabi sa Luke 22 verse 19 and 20? Naghahapunan sila. Ito sabi ng Panginoon, ito yung ginawa niya, dumampot siya ng tinapay at ibinigay sa kanila. At sinabing, itong aking katawan na inihandog sa inyo. Tapos maghapunan. Dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. At ngayon natitikman natin yung pambihira at nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Dahil nilagok ni Kristo yung kopa ng pot ng Diyos nang mabuhos ang kanyang dugo sa krus para sa ating mga makasalanan. And if you will think about that display of goodness of God, nang namatay si Kristo sa krus, why, oh why? Pagdududahan mo pa yung kabutihan ng Diyos sa iyo. So second question, nasasagutin natin para mas lumalim yung pagtitiwala natin sa Diyos at sa kanyang kabutihan. Tuwing kailan ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa akin? So dumana tayo sa first half ng verse 6. Sabi ni David, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa ESV, ang nakasulat doon, goodness and mercy. Yung ipapadala ng Diyos na susunod kay David. Hindi ito parang nagpapadala ang Diyos ng mga tauhan, o nagpapadala ng isang bagay, o nagpapadala ng dalawang anghel. Ang pangalan ng isang angel ay siya si goodness at siya si mercy. So tumutukoy ito sa karakter ng Diyos. The goodness of God Himself. The mercy of God Himself. At kapag pinag-usapan natin the goodness of God, the mercy of God, ang pinag-usapan natin ay ang Diyos mismo ang nakasunod kay David. So yung salitang mercy ay galing sa Hebrew na hesed. Nakaraniwang tinatranslate sa ESV na steadfast love. O tapat na pag-ibig. So tumutukoy ito sa covenant love o covenant relationship na meron tayo sa Diyos dahil tayo ay nakay Kristo. At ito ay para lamang sa mga nakay Kristo. Covenant love, covenant goodness, covenant faithfulness. Ito yung mga karagdagang puweba na mabuti talaga ang Diyos. And He will not stop in being good to us. Okay, so back to our question. Tuwing kailan ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa akin? So merong tatlong sagot na makita natin dito sa verse 6. So yung una, dahil yung tanong na to, kapag tinatanong natin, okay, tuwing kailan ipaparanas ng Diyos yung kabutihan sa atin, merong nakahalo na pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. So mahalaga na yung, mainam na yung unang sagot dito ay sigurado. Sigurado yan. Siguradong mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Yun yung first word sa sinabi ni David. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan o tapat na pag-ibig, surely goodness and mercy. Surely. O kaya sa ibang salin, only goodness and mercy. O certainly goodness and mercy. O walang duda na goodness and mercy yung mararanasan natin mula sa Diyos. May mga bagay na hindi tayo sigurado sa buhay natin. We wish, pero hindi tayo sigurado na mangyayari. Kapag single ka, hindi ka sigurado na makapag-aasawa ka. Kapag wala ka pa rin anak ngayon, hindi ka sigurado na magkakaroon ka ng anak. Kapag nagkasakit ka, hindi ka sigurado na gagaling ka. At hindi ka mamamatay dahil sa sakit na yon. Pero when we're talking about the goodness of God, tulad ng bawat umaga, sumisikat yung araw, ganon kasigurado at mas sigurado yung pagsikat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Di ba sabi sa Lamentation 3:22-26, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. So when we talk about the goodness of God, hindi ito yung isang bagay na pagdududahan mo kung, o hindi ka sigurado kung darating ba o hindi.
sigurado na darating ang kabutihan ng Diyos sa atin. At kapag sinabing siguradong darating o mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos, it is not something na aabangan pa natin kung kailan mangyayari. Na magbibigay ang Diyos ng date na, sa petsa na ito darating yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. No. Ano ba sabi ni David? Sa sumunod sinabi niya, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod o nakasunod sa akin. Surely, goodness and mercy shall follow me. So ito yung ikalawang sagot dun sa tanong na yon, na tuwing kailan dumarating yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ang kabutihan ng Diyos ay humahabol sa atin. Humahabol. Ba't ko sinabing humahabol? Sa karaniwan sa mga sali natin, sumusunod. Nakasunod. Will follow. Pero maraming nagsasabi na hanggang ngayon, karamihan ng mga translations ay very poor yung translation pagdating dito sa verse 6. Kasi ibig sabihin, literally, ng salita na yon na sumusunod ay pursue, chase, persecute, o habulin. Halimbawa, same word, ginamit sa Genesis 14:15. Sinalakay nila ang kaaway, tinalo ang mga ito at hinabol. Sabihin, hindi ka titigil hanggat di mo naabutan yung kaaway mo. Genesis 44:4. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, yung mga kapatid niya na umalis. Habulin mo ang mga taong iyon. So medyo negative yung salita dito na habulin. Pero ginagamit din on a positive way yung word na ito. Halimbawa, Psalm 34:14. Pagsikapang kamtin ng kapayapaan, pursue peace. Ibig sabihin, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha, hanggat hindi mo naaabot yung kapayapaan na yon. Diba, parang aso na kapag tumakbo ka ay habulin ka. Pero umihinto naman yon kapag napagod o kaya nakagat ka na at hindi ka nakatakbo. O siguro yung pinagkakautangan ninyo na hindi kayo nilulubayan hanggat hindi kayo nakakabayad. But of course, let's leave yung mga negative images. When we think of God's goodness na humahabol sa atin, di ba, just yung positively, na yung kabutihan ng Diyos sa iyo ay hindi titigil hanggat hindi ka naaabutan. So gusto nyo palitan yung umahabol dyan sa point number 2, palitan nyo ng hindi ka tatantanan ng kabutihan ng Diyos. So verses 1 to 3. Di ba nakita natin? Tingnan nyo yung picture. Sa verses 1 to 3, si Yahweh yung shepherd, yung kabutihan niya nasa unahan natin. Right? And then sa verse 4, siya yung kasama natin sa paglalakbay. Siya yung katabi natin. And then sa verse 6, siya yung nasa likuran natin na humahabol sa atin. Napapaligiran tayo ng kabutihan ng Diyos. Sa harap, sa gilid, sa likod. Di ba ito yung sabi sa Psalm 139:5? Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. What wonderful comfort na pinapalibutan ka ng kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dating yung oras sa buhay mo na mahihiwalay ka sa kabutihan ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kapag lumalayo ka, o kaya kapag umalis ka sa church, maaaring dumating ang araw na mapagod na rin yung church na mag-reach out sa iyo, na habulin ka. But one thing is for sure, hindi ka tatantanan ng kabutihan ng Diyos hanggat hindi ka na ibabalik sa Kanya. Yan yun yung kabutihan ng Diyos na humahabol sa atin. You remember yung story ni Jonah? Sa kakatangka niya na takasan yung Diyos, akala niya matatakasan niya yung Diyos. Pero hinahabol siya ng kabutihan ng Diyos. Whether in the form of yung malakas na bagyo, o kaya yung malaking isda, minsan pinapanakot natin yun na kapag merong tumatakas sa atin sa kalooban ng Diyos, magpapadala ang Diyos ng malaking isda sa'yo. But that's comfort for us. That's God's goodness na yung malaking isda na yun ang sumagip kay Jonah para hindi siya mamatay. At dinala siya dun sa kung saan
Siya nais ng Diyos na dalhin. Yan yung kabutihan ng Diyos na umahabol sa atin. Hindi tayo lulubayan. So ang kabutihan ng Diyos ay sigurado, humahabol, at pangatlo, walang humpay. Look again, verse 6, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod o hahabol sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa ESV, all the days of my life. Ibig sabihin, bawat araw. Hindi tayo naghihintay na para bang, okay, let's just hope. Meron tayong hope. Balang araw, mararanasan din natin yung kabutihan ng Diyos. Pero ngayon, when we're going through difficult days or suffering, magtiis muna tayo hanggang di pa natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos. No! We don't talk that way. Na para bang yung kabutihan ng Diyos is just sometime in the future. Hindi natin nararanasan ngayon. Sabi ni David, surely goodness and mercy shall pursue me all the days of my life. Ibig sabihin, every day. Sabi natin, God is good all the time. All the time, God is good. Ibig sabihin, good days or bad days, God is good. So verses 1 to 3, green pastures, still waters, restores my soul, paths of righteousness, goodness, kabutihan ng Diyos yun. So verse 4, valley of the shadow of death, andun pa rin yung goodness ng Panginoon. May mga araw na quiet time ka, may mga araw na hindi ka nakapagbasa ng Bible reading, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa'yo. May mga time na masipag ka na nag-serve sa ministry, may mga time na nagpapahinga ka and you're not doing anything sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nagbabago yung kabutihan ng Diyos para sa iyo. May mga time na you're doing financially well, may mga time na you're financially struggling, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos para sa iyo. Walang day off yung kabutihan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, there's not 1 millisecond sa buhay ng anak ng Diyos na titigil o pwedeng tumigil ang Diyos sa kanyang kabutihan. God is good and God does good. Psalm 119 verse 68, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, likas sa Diyos ang pagiging mabuti. Kapag tumigil ang Diyos, even for 1 second sa pagiging mabuti, God will stop being God. God cannot be but good. Sabi ni Christopher Ash, walang araw at hindi kailanman magkakaroon ng araw, ang isang taong na kay Kristo ay hindi hinahabol ng covenant goodness at covenant mercy ng Diyos na na kay Kristo. Kahit subukan pa natin sa pamagitan ng kasalanan, sa mga araw na tayo pinanghihinaan ng loob o sa madilim na lambak, yung valley of the shadow of death, natakbuhan ang mahabaging tagahabol na ito, hindi natin ito magagawa. Hindi natin matatakasan ang kabutihan ng Diyos. Yun ay kung ikaw ay na kay Kristo. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, nananatili kang isa sa mga kaaway ng Diyos at puot at parusa ng Diyos ang hahabol sa iyo. There's a lot of warning sa Scripture. Na you're listening Psalm 23 and sabi mo, very comforting, ang sarap pakinggan, kabutihan ng Diyos. But if you are outside of Christ, don't expect na ito ay mapapasayo. You cannot claim yung goodness ni God para sa'yo. Of course, kapag magpaparusa ang Diyos sa kasalanan, consistent pa rin yun sa goodness ni God. Dahil sa kabutihan ng Diyos, His ultimate concern is the good and the glory of His name. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi niya pwedeng palampasin yung kasalanan. Consistent yun sa kanyang holiness, righteousness, justice. Kaya nga niya pinadala ang Panginoong Yesus as an act of goodness para sa ating mga makasalanan. And so before you claim verse 6 for yourself, may panawagan ng Diyos na magsisi ka sa iyong kasalanan, aminin mo na hindi ka mabuti. Walang mabuti kahit isa. At magtiwala ka sa kabutihan ng Diyos na ipinakita kay Kristo. And you can be sure of this. Hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos araw-araw. Hanggang kailan? So ito yung last question na sasagutin natin. At makikita natin sa last part ng verse 6. Hanggang kailan natin maranasan yung kabutihan ng Diyos? We're talking about araw-araw hanggang sa dulo ng buhay natin. Paano kapag
dumating na tayo dun sa dulo. Verse 6. At ako'y maninirahan sa bahay ni Yahweh magpakailanman. Sa ESV, I shall dwell in the house of Yahweh, of the Lord, of Yahweh forever. Ito na yung pangatlong statement of faith. This is a psalm of confidence. Sabi ni David sa verse 1, I shall not want, dahil si Yahweh yung kanyang shepherd. And sabi niya sa verse 4, I will fear no evil. And sabi niya sa verse 6, I shall dwell in the house of the Lord forever. So merong tatlong bahagi yung sagot sa tanong na hanggang kailan ko mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa akin. So merong tatlong blanks dyan. Ito yung sagot. Hanggang ako ay, yung una, nakapirmi. Nakapirmi na sa piling ng Diyos, pangalawa. And then lastly, same word sa Bible natin, magpakailanman. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos hanggang tayo ay nakapirmi na sa piling ng Diyos magpakailanman. Ibig sabihin, walang katapusan yung kabutihan ng Diyos. At mararanasan natin yung pinakasukdulan na expression of His goodness sa dulo na ng buhay natin. And of course, that's something na we fear most. Na sinabi ni David sa verse 4, na siya'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Pero ano yung dulo nun? Na hindi na ito anino, hindi na shadow of death. We'll face death itself. Lahat tayo mamamatay. Pero yung good news for the children of God, sa ating kamatayan, pagpikit ng ating mga mata, ay didilat yung ating mga mata at masisilayan natin ng mukhaan. Si Kristo mismo, our good shepherd, si Yahweh mismo, and we will see goodness Himself, God Himself. So yung unang bahagi ng sagot, nakapirmi na. Sabi ni David, at ako'y maninirahan. I shall dwell. Hindi na siya, kanina sabi natin, bisita. Hindi na siya bisita, permanent resident. Dito na siya nakatira, sa bahay ni Yahweh. Di ba, pag bisita ka, pinaganda ka ng hapunan, pagkatapos kumain, konting kwentuhan, o kapi-kapi pa, pero uuwi ka din. Di ba? Bira naman, siguro pwede kang makitulog isang gabi, pero kapag 30 days ka na nandun, hindi ka na bisita. Okay? And sino sa inyo naka-experience na mag-hotel? Ngayong Tuesday, kami ni Jody, pupunta kami sa Bangkok. And hanggang Saturday. So we will enjoy 5 nights sa hotel. All expense paid. Tapos buffet yung breakfast. Tapos maganda yung kama. Tapos naka-aircon, di ka nag-iintindi na lalaki yung babayaran mo sa Meralco. Wala kang intindihin, di ba? Sobrang comfortable, sobrang convenient, sobrang ganda ng serbisyo na matatanggap mo. And you expect good services sa hotel kasi binabayaran mo. Kaya mayroong nagbayad para sa iyo. Try mo na mag-check-in sa hotel tapos di ka magbabayad. Magbabago yung trato sa iyo. Pero that's not permanent. Uwi din kami. Kaya may kasabihan tayo mga Pilipino, there's no place like home. Kahit gaano kaganda sa hotel, hindi masaya na tumira sa hotel. There's no place like home. Simpleng bahay, kasama mo yung mahal mo sa buhay, kahit hindi ka palaging naka-aircon, kahit di ganun kaganda yung kama mo, there's no place like home. And for David, ito yung sinasabi niya, there's no place like home. Hindi mo kailangang magbayad. Meron nang nagbayad nun para sa iyo. So you can enjoy being with God forever. And sabi ni Gibson, ang isang alternate translation itong I shall dwell, I shall return to dwell. Mayroong idea ng repentance and restoration. Like yung sa verse, di ba? He restores my soul. Na yung image dito ay, this is the story ng buong scripture. Na tayo ay mula sa Garden of Eden, di ba? Pinalayas ng Diyos.
And yung story ng Bible from that time on ay yung story kung anong gagawin ng Diyos para tayo ay ibalik sa Kanya. So that we will return home. Na tayo mga dating rebelde, mga tupang naligaw, ay natagpuan at naibalik sa Diyos. Remember yung mga parables sa Luke 15? Lost coin, lost sheep, yung lost son, yung prodigal son, kung paano hinanap yun ng Diyos at natagpuan. We can also say, I once was lost, but now am found. Dakila ang kabutihan ng Diyos na siya yung gumawa para maibalik tayo sa Kanya. Wala tayong ginawa. Tayo yung nagsumikap na tayo yung magbalik loob sa Diyos. Ang Diyos yung gumawa. And sa dulo ng buhay natin, kapag namatay tayo, this will be our final destination. We will be at home with the Lord. There's no place like home. Bakit natin katatakutan yung araw ng kamatayan? And then yung pangalawang bahagi ng sagot, nakapirmi na sa piling ng Diyos. So pag pinag-usapan natin yung langit, hindi natin pinag-usapan dito yung maganda lang yung isang lugar. Ang point dito ay si Yahweh mismo yung kasama natin. Di ba sabi ni David, ako'y maninirahan sa bahay ni Yahweh. Kapag sinabing bahay ni Yahweh, naisip natin dito yung temple. Pero ang point dito, hindi yung place or hindi yung structure. Ang point dito, kasama natin yung presensya ng Diyos. At dahil ang Diyos ay permanent, dahil siya ay eternal, dahil siya ay everlasting, that will be our permanent residence. And dito papunta yung kwento ng buong Biblia. This is the ending of the story. Yung mula doon sa Garden of Eden, kasama ni Adan tsaka ni Eva, yung Diyos na naglalakad kasama nila. Hanggang sa pagdating sa disyerto ng mga Israelita na pinagawa sila ng tabernacle na magsisilbi na simbolo ng presensya ng Diyos na kasama nila sa buong paglalakbay nila. Hanggang makating sila sa Promised Land na nagpagawa na ng templo si Solomon, na nandun yung presensya ng Diyos na kasama nila ng mga Israelita. Hanggang syempre sa pagdating ng Panginoong Jesucristo na tinawag na Emmanuel, ibig sabihin, God with us. In John 1:14, and the Word was made flesh and made His dwelling among us. Hanggang sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano na tinatawag na templo na pinananahanan ng Espiritu. Hanggang sa atin na isang church na every time we gather, di ba? We are the temple of the Spirit. Kaya sinasabi natin na pumunta tayo sa bahay ng Panginoon. We're not talking about this church building. We're talking about the gathering of the saints. Hanggang sa araw na makapiling na natin si Kristo sa langit, na sinabi ni Paul sa Philippians 1:23, which is far better kaysa sa anumang good experiences na mararanasan natin sa mundong ito. Hanggang sa pinakamainam sa lahat, hindi langit, not heaven, is our final destination. Ang pinakamainam sa lahat yung mangyayari sa pagbabalik ni Kristo. There will be a new heaven and new earth. Ano sabi sa Revelation 21:3? Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila ay magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Diyos mismo yung makakapiling natin. Ito ba yung isang bagay na hinihiling natin, ninanais natin, kinasasabikan natin mangyari? Like sinasabi ng Psalmist sa Psalm 27 verse 4, ito yung isang bagay, one thing I ask, one thing I seek after, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Ito ba yung desire ng heart natin? And there are a lot of competing desires sa heart natin. Na tayo ay makapanirahan sa bahay ni Yahweh magpakailanman. That's the last word sa Psalm 23. Forever. Literally, for length of days. Pero hindi pinag-uusapan lang dito yung mahabang panahon. Ang pinag-uusapan dito, walang katapusan. There's no end to our experience of God's goodness. Hanggang kailan ang kabutihan ng Diyos para sa atin? We can confidently say, forever. Do we have that eternal perspective sa buhay? Madali sa atin pagdudahan yung goodness ni God kasi
very limited, very, very temporal. Panandalian lang, yun nakikita natin. Nakikita lang natin yung mga good things, good experiences sa mundong ito. Pero kapag tinanggal yun ng Diyos, kapag nawala yun sa atin, it's easy for us to doubt yung goodness ni God. But if we have that eternal perspective where we're looking forward sa good life na inilaan ng Diyos para sa atin, how can we doubt yung goodness ni God? Sabi ni John sa kanyang, yung nakita niya na vision sa Revelation 21 verse 22, wala akong nakitang templo sa lungsod na yon. Dahil ang pinaka-templo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Sa araw na yon, kapag mayroong bagong langit at bagong mundo, hindi lang tayo basta maninirahan sa bahay ni Yahweh. Masasabi mismo natin na si Yahweh ang ating tahanan. There's no place like home because there's no one like Yahweh. So, alam natin at nakita nating mabuti sa Psalm 23 na mabuti talaga ang Diyos sa kanyang mga anak. That's not something na pagdududaan natin. Mabuti ang Diyos araw-araw and forever. Pero dahil madali para sa atin yung makalimot at pagdudahan yung kabutihan ng Diyos, especially kapag dumadaan na tayo dun sa libis ng lilim ng kamatayan, paano natin palaging maalala yung kabutihan ng Diyos? Paano natin palaging maalala yung kabutihan ng Diyos? Siyempre, katulad ng ginagawa natin ngayon. That's why, if you are a Christian, we always encourage na huwag mong pababayaan yung pagdalos sa pagtitipon ng church every Lord's Day. Kung gusto mong maalala yung kabutihan ng Diyos, this is the place for you to go every Sunday morning. There's no other place you can go to that will remind you more of the goodness of God. Isipin ninyo, halos isang oras yung nilalaan natin. We're just talking about the goodness of God. Di ba mabuting salita yung naririnig natin? Try to compare that. Try to compare that sa, yung scroll ka lang ng scroll sa Facebook. Hindi mo na mamalayan, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. What good does it do for us? And compare that. We're just listening to the Word of God. Oh, the goodness of God. Sa buhay natin na kailangan nating pagbulay-bulayan. Sabi ni Christopher Ash, hindi natin kayang masyadong malalim at masyadong madalas na magbulay-bulay sa mga pribilehiyong ito. At mabuti na italaga natin ang ating sarili sa gawaing ito kapag magaan ang kalagayan natin upang ang mga katotohanan ito ay dumaloy sa ating dugo bilang kahaliwan kapag tayo ay naglalakad na o naglalakad sa kadiliman na. Diba, not just during the preaching of the Word. When we sing the Word of God, di ba naaalala natin yung kabutihan ng Diyos? Dadali natin yun hanggang bukas, hanggang sa Sabado, and then we return again on Sunday. Di ba, when we pray the Word, ipinapaalala sa atin yung kabutihan ng Diyos. At katulad ng gagawin natin mamaya, hindi pwedeng we don't observe the Lord's Supper today, kahit na wala sa regular schedule natin. After hearing the Word, do you know kung anong gagawin natin? We will taste and see the Word of God sa Lord's Supper. Ito'y paanyaya sa atin ng Diyos, oh, taste and see that Yahweh is good. Tikman ninyo, tingnan ninyo. At mamaya, pupunta yung mga elders sa harapan ninyo, tapos we will serve yung tinapay, yung inumin. And as under shepherds in church, we are representing Jesus. Ibig sabihin, kapag sineserve sa inyo yung Lord's Supper, Jesus Himself is serving us. Inaasikaso tayo ng Panginoong Yesus. Pinagsisilbihan tayo ng Panginoong Yesus. Inihahain niya, hindi lang basta pagkain, inihahain niya yung sarili niya para sa atin. At kapag kinain natin yun, kapag ininom natin yun, di ba, we say it by faith na, yes, Lord, ikaw yung kailangan ko, ikaw yung kabusugan ko, ikaw yung makapagpapawi ng uhaw ko, ikaw yung kapahingahan ko, ikaw yung kalakasan ko, ikaw yung kaligtasan ko.
That's why some of you will be surprised na hindi namin ito binibigay sa lahat ng umaattend every Sunday. If you are not a Christian, kung wala kaming pruweba na kayo ay tunay na mananampalataya, if you are an unrepentant sinner, this Lord's Supper is not for you. It's not for you. Ito ay para lamang sa mga kumikilala sa kabutihan ng Diyos. It is a family meal. Di ba na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, this is the goodness of God na dadali natin hanggang bukas sa trabaho o hanggang bukas sa eskwelahan. This will sustain us throughout the week. In goodness of God, every day, araw-araw, at magpakailanman. Naririnig ba ninyo yung sinasabi every Lord's Supper? Kaya pagkatapos ating uminom, sasabihin ng pastor na facilitate ng Lord's Supper, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So we celebrate the Lord's Supper hindi lang to look back sa goodness ni God, but to also anticipate yung forever goodness na may experience natin. At ito yung eksena na mangyayari sa araw na yon. Tulad ni na Christian at Hopeful, sa dulo ng Pilgrim's Progress, ganito yung nakasulat dun sa story na yun. Habang sila'y papalapit sa pintuan ng lungsod, may isang grupo ng makalangit na hukbo ang lumabas upang salubungin sila. At sinabi ng dalawang nagniningning sa mga ito ang mga taong nagmahal sa ating Panginoon nung sila'y nasa mundo pa. Iniwan nila ang lahat alang-alang sa kanyang banal na pangalan. Isinugo niya kami upang sunduin sila. At sila'y dinala namin dito sa dulo ng kanilang paglalakbay upang makita nila ang kanilang manunubos ng mukhaan at may lubos na kagalakan. Pagkarinig nito, ang makalangit na hukbo ay sumigaw ng malakas na nagsasabi, mapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kasalan ng Kordero. That's Revelation 19:9. Isang malaking lamesa ang ihahanda sa atin ng Panginoon. And we will feast. Sa sandaling yon, lumabas din ang mga manunugtog ng trumpeta ng hari. Sila'y nakasuot ng puti at nagniningning na damit. At sa kanilang malakas at masiglang tugtugin, ang langit mismo'y dumadagundong sa tunog ng kanilang mga trumpeta. Sinalubong at binati nila sina Christian at Hopeful ng may buong kaluguran at pagpupugay mula sa mundong pinanggalingan nila. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng sigawan at tunog ng trumpeta. At pinalibutan sila ng buong makalangit na hukbo. May nasa harapan nila, sa likuran, sa kanan, sa kaliwa. Ito ay upang bantayan sila habang patungo sa lungsod. Kasabay nito, patuloy silang tumutugtog ng makalangit na musika, ng may mataas na tono at puno ng kagalakan. Nang sila'y naglalakbay, tila ang tanawin ay nag-iba, para bang ang langit na mismo ang bumababa upang salubungin sila. At habang sila'y naglalakad, walang humpay ang mga manunugtog ng trompeta na gumagawa ng masasayang tunog ng may ngiti sa kanilang mga labi. Nagpapahiwatig kung gaano sila kasaya sa pagdating ni na Christian at Hopeful. At sa pagkakataong iyon, tila nasa langit na nga ang dalawa bago pa man sila makapasok dito. Labis silang namangha nung nakita nila ang mga anghel at narinig ang kanilang nagagandahang mga himig. At ngayon kitang-kita na nila ang lungsod, naririnig nila na sabay-sabay na tumutunog ang lahat ng kampana ng lungsod bilang pagbati sa kanilang pagdating doon. Ngunit higit sa lahat, ang nakapagbigay sa kanila ng lubos na kaligayahan sa pagdating doon ay ang maisip nilang sa wakas, maninirahan na sila roon magpakailanman. Kasama ng mga ito ngay walang katapusan. O kulang ang lahat ng salita upang lubos na maipahayag ang kagalakang kanilang nadarama at sila nga'y nakarating na sa pintuan ng Celestial City. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your good word. And thank you for the good meal na pagsasaluhan po namin ngayon. Naway sa pagdiriwang ng
banal na hapunan ay maalala namin, makita namin, matikman namin, at pagtiwalaan namin ang kabutihan ninyo sa buhay namin. You are good. You are good to us. Thank you, Father. This is our prayer. In Jesus' name, amen.